Kasi ang kakalagyan lang niyan, rebellion, revolusyon ng taong bayan, pwedeng mauwi sa civil war, pwedeng mauwi sa secession. Sa lahat na yan, talo kayo. Sa lahat na yan, talo kayo. Pagka nag-civil war, talo kayo. Bakit? Mas marami yung kakampi kay Inday Sara. Mas marami. Magpatayan kayo, okay, wala mangyayari. Sinong kakampi? US. US, merong China, Russia, o maggera-gera na, wala. Mas marami pa rin yung kakampi sa mga Duterte. Kaya ingat kayo, umabot sa civil war. Ubus kayo. Pagka secession, good luck sa inyo. So right now, ang ginagawa nila para extend, tapos nung tanggalin si Inday Sara. Basta basically, nasa losing proposition ang administration, yung prosecution. Kasi hindi sila papayag na hindi mag-guilty ang Inday Sara. Tandaan niyo yun. Bakit? Kasi pagka nag-guilty siya, wala na siya sa 2028. Hindi siya makatakbo. Yun yung game plan. Pero ang punto, hindi nila iniisip na pagka ginilty nila si Inday Sara, galit yung tao eh. Lalabas yung tao. At ganun-ganon, di natin alam, tatayo ba ang Inday o hindi. Ginagamit mo to your salvation, for your salvation. So, pakinggan mo, panoorin mo yung Bible, okay, binabasa mo, every day, which will bring you closer to Him and understand Him better. Why we are all here. Yun yung message niya. Tapos, boom, kunana, gising ako, buti natandaan ko pa yung iba. Siguro yung iba was not meant na matandaan niya na natatandaan ko. Well, for whatever it is worth, sinashare ko sa inyo, mark of the beast is yung cellphone natin, we always hold on to it. Kasi given yung mga, yung interpretation, 666, ilalagay dito, pamarkahan ka, tsaka dito, doesn't make sense yung logic. It's all the technological advancement. Kasi dinala ko dun sa Adam and Eve yung na-explain, huwag niyong kakainin huwag niyong kakainin. And then parang ganon yung time travel, bungko na Adam and Eve, yun ang tatandaan ko Tapos nun, huwag niyong kakainin to, yung tree of knowledge, huwag niyong kakainin yung prutas. Tapos nun, kinain. And then fast forward, boom, we cannot handle the technological advancement that we are in right now. And it will cause our destruction. And it will cause you to suffer the fires of hell kasi nga meron ka nun. Hindi mo na maiwanan, wala And the only way na dapat yung parang parang nandun yung cellphone, nandun yung Facebook, TikTok, nandun lahat YouTube, nandun like, share, subscribe. Nandun lahat. Hindi, you cannot do away with it. Araw-araw hawak mo. Ang request lang niya, make use of it so that you will be closer to Him for your salvation. Anyway, gagamitin din daw niya para mapanood natin siya. Si Kristo, mapanood natin siya pagdating niya. Yan yung message, yan yung Ihirit sana ako Sabihin ko sana, bossing, evolution na! Wala, nagising ako bigla Bossing, evolution na! Wala Nagising ako bigla Sandali lang yan, parang 1 minute na, wala pa nga 1 minute Huling yugto ng panaginip, tapos nang biglang, bungko na, dinownload lahat Parang ang daming sinabi, tapos natatandaan ko lang yan. Basta natatandaan ko, binalik ako doon kay Adam and Eve, in-explain yung instructions na wag mong kakainin yung bunga ng prutas. And then, along the way, habang bumabalik ako dito, naglalakad kami. Nakayuko ako nakikita ko yung paa nakapaa, naka-barefoot, nakaputi
Yung sinelas ko, di ko na nakita. Ano yung suot ko? Kaya siguro. Mas ganun yung dating. Ano nga ako sayang no, hindi ko siya nakita. Pero bawal yata, bawal. Hindi, bright light Ayan, bright light. So, yan yung ano. Handa lang kayo. So, sinabi ni Bongbong na magkakagera, manda kayong gera. Basahin niyo yung Bible. Download ninyo, cellphone nyo. Bumasa kayo, make it a habit na you read a passage every now and then. I-search nyo sa Google yung mga biblical na storya na niredeem ni God yung mga tao niya against the odds. Deliverance, Moses, Noah's Ark, Noah's Ark, the Great Flood, Sodom and Gomorrah, ganun ba? Gideon against the Midianites, Solomon against the Hittites, David against Goliath. Maraming kwento. Enjoyin nyo. Si Jonah, kinain ng pating. No? Maraming kwento. Si Samson, pumatay na 1,000. Imagine that. Kaya kung titignan nyo yung at least na-appreciate nyo, you have a loving God, you have a living God. Naging pari na ako. Okay na. You have a living God and then He will not forsake you. Now, yung mga gumagawa ng kalokohan ngayon sa gobyerno, ang warning ko sa inyo, matatapos din kayo. Matatapos kayo. And sigurado kayo, candidate kayo sa impyerno. Sigurado yun. Kaya nga, ang pinaka doon, the only way out is you repent and then umalis na lang kayo. You resign. If you cannot resign, you do good. Hindi pwedeng ginagawa ninyo. Kasi maghihimagsik ang tao, authorized ng langit. No? Authorized ng langit. Ubusin kayo. Paninindigan ng taong bayan. Kasi authorized may nasabi pa ngayon sa yung nagkagera sa kanila, yung mga anghel, hindi ko na masyado matandaan yan. Nag-anuhan sila dun nag-revolution din doon. Good and evil. And then yung end of days, good and evil. So, there's nothing wrong kung pinaglalaban mo ang kabutihan. Yan. Isa yun sa natatandaan. Walang masama kung pinaglalaban mo yung para sa ikabubuti ng lahat. Okay, so yun yung kwento. Meron ba akong hindi na yung general na medalya, si Brigadier General. So, daming medalya, no? Daming medalya. Alam niyo yung mali doon? Okay, mali na yon na pinupuna na nga siya kasi mali. Daming medalya, reservist yung tao. How come magkaroon ka ng ganong karaming medalya? Si reservist ka, tapos noon, hindi ka naman call to active duty. Tapos, ganun kadakdak yung medalya mo. May combat kagitingan commanders, ka. Tapos, may gold cross pa yata Tapos, meron siyang mga badges dito. Tapos, daming wings, no? Maling-mali yung na yan. Ngayon, mas mali doon ang chief of staff. Mali doon ang chief of staff. Yung pinakasama ko, sino man yung nakasama niyang official doon sa picture taking, chief of staff yata No, yung kaya nga ang bati ko mas marami pa siya medalya kaysa sa chief of staff, no. Ginoong chief of staff, General Navarrete, no. May man. Ang doon, pakibalik sa armed forces yung on the spot correction. Wala na Kung ikaw ang inabutan ng ganon at nakita mo, sayang, daming medalya niyan paano nakuha yan? Totoo ba yan? Peke yan You report to me tomorrow. Ganon, chief of staff ka, 4-star ka 1-star yan No? Kahit reservist yan, still under you. No? You pull out your rank. Sa akin yan, kasi kung ako yung chief of staff, pagka nakita ko yan, bukas, hindi, ako mismo tatanggalin ko yun.
tatanggalin ko sa harapan niya. Sa harapan ng mga tao, tatanggalin ko. Sorry tanggalin ko lahat. Sobrang dami eh. Peke naman eh. Hindi mo talaga yan. Dapat ganon. Para mapahiya, para hindi na pamarisan. Makita. At yung chief of staff mismo, gawa ng directive to all reservist command. All reservists, gusto ko mapasa ninyo, ma-memorize niya, na bawal ganito, ganyan-ganyan, magsuot ng mga awards na hindi authorized. Alam nyo, sa totoo lang, nung ilang taon na yan ng ganyan na, makikita nyo yung ibang mga, yung mga ibang reservists, meron 2 hilera kagad ng mga, Sus Mariosep, mga sundalo natin, 1 hilera, hirap na hirap eh. No? Actually, kung ikaw, na ranger ka, meron kang Luzon, Visayas, Mindanao, may disaster relief rehabilitation, meron kang anti-dissidents, ilan na yun? MCM, triple M. 7 na kaagad, pangatlong hilera na yun. Tapos may bronze cross ka, may gold cross ka, 3 hilera. Pwede mong sundalo ka, pwedeng ganun. Kaso, itong mga to, nagsaserve sila. No? Mariosep. At pagka tiniente pa nga lang second lieutenant, pwedeng ganun. Lalo na pagka masipag yung, yung official ninyong ng mga reward. At saka mainit yung kamay mo, mainkwentro ka lagi, ganun. Mahili ka sa ganun. Automatic yun. Pero kung titignan mo yung kanyang mga award, sarap kutusan sa ulo. Kasi pinaghihirapan yun. Iba nga, mamatay-matay niya, wala pang award eh. Iba nga posthumous pa pinagtatalunan pa kung ibibigay valor o ibababa ng gold cross. Yung ganun ba? O DCS o whatever. Kaya nga, ang sa akin, ang comment ko doon, uli-uli kayo sa active na mga nasa serbisyo, kahit anong rangko nyo. May makita kayong ganyan. Kung mas mataas sa rangko nyo, sabihin nyo, pwede ba pakitanggal yan? Doon tayo sa CR, pwede ba mag-usap tayo doon sa loob ng CR? Kung ayaw nyo mapahiya, pwede ba pakitanggal yan? Peke Hindi totoo yan May order ka ba dyan? Punta ng gold cross. Reservist ka. Paano ka nagka-gold cross? Nakipagbari lang ka kung kani-kanino. Kwentuhan mo nga ako, paano mo nakuha yan? Saan yan? Anong unit? Etc. No? Ang dami mong wings. Saan mo kinuha yun? No? Air Force ka. Paano? Ilan yung flight hours mo? Ano pinalilipad mo? Etc. Combat kagitingan, commanders. Ano yung kinumad mo na unit? Nag-platoon leader ka, nag-company commander, nag-battalion, batcom ka, o brigade commander, etc. Air division, whatever. Ano ba rank ko niya? 1 star, Kaya nga mali. Ang chief of staff dapat mismo, kung siya yung nakatabi sa picture, sa picture taking, dapat sinabi mo na kagad, General Chief of Staff, pakitanggal. Kung hindi mo tatanggal yan, ako magtatanggal yan. Ganon kamagan. Because they will feel that you know, you have the authority, you know what you're saying, and you're just enforcing yung what is proper, what is right. You're bringing back discipline sa ating uniform service. Hindi yung ganyan na nakakipag-picture taking pa, parang wala pa. And then, nandun yung civilian pa yung mga retired pa yung magpupuna. And right there, issue kagad ng order, command, lahat, to all personnel, all reservists, ganito, ganyan. Ang makitang ganyan, co-court martial namin, makulong kayo. Ibibrig namin kayo. Brigadier General, talagang brig ang abutin mo.
Ay, nako, hindi tama yon. And henceforth, dapat, yung mga bigayan ng rangko, binibigyan sa Coast Guard na rangko 3-star, 2-star, 1-star, etc. etc. Pangit, no? Okay. Okay. Bakit? Loud and clear pa ba ako? Okay, sige. So maraming salamat sa inyo ha. Yun lang sa akin. Pasensya na. Lichen, long time no si. Pasensya na, Lichen. Titi Bird, magandang gabi. Magaling ka na ba? Titi Bird. Kadiri yung... Okay. Lichen, magandang blessed evening po. Kapdado, happy Monday, happy week. Gamora, good evening, Sir Kapdado. Thank you, Gamora. Christian Cristobal. Watching now, sir. Good PM po. Thank you. Lichen, like po as always. Thank you, Tweety Bird. Good evening. Sir Dado, thank you, Ma'am Tweety Bird. Pagaling ka. Naganoto ng dugo, nagsuka eh. Naglilihi. Nagsuka ng dugo. Lichen, please don't forget to like and share po. Thanks po. Thank you. Maria Socorro Mejia, magandang gabi, ma'am. Shout out to Cap Dado and all of you. Thank you, Maria Socorro Mejia. Dennis Cao. Good evening po, sir. Grado, God bless and keep safe po lagi. Ano yan? Lourdes Matundo. Good evening, sir. Watching from Singapore. Maria Socorro. Ma'am Lichen, shout out sa iyo. Thank you sa mga taga Singapore. Lourdes Matundo. Lichen, thank you. Nimpartua, thank you for vlogging, Kapdado. Honestly, the GB is not complete. The night is not complete without a vlog. Good evening to all. God bless. Thank you. Excuse me. Ano yan? Problema? Ano yan? Sino to may request, no? Si Kevin. Paki-shoutout po kay Sir. Nasa caption po yung panawagan. Nakakaawa po, baka mapuntahan ko po siya sa mga susunod na araw. Matagal na po yan sa ospital, hindi na daw po siya na po kaya ng mga doktor dito sa Taiwan. Taga Taiwan si ang pangalan niya, Genevieve. Si Genevieve, no? Okay. Please help us bring Genevieve home. Okay. Panoorin ko. I'm knocking at your hearts once again, humbly asking for help for Genevieve. Sabi ni Colleen Arones Das. Na? To those who have the means to help, I sincerely ask for your kindness and generosity. We are trying our best to bring Genevieve home to Davao so she can be with her son and family. Because of her condition, she needs to travel in PAL comfort class with a nurse, medical assistants to accompany and assist her throughout the flight, including the medical and other necessary needs she may require during the journey. I know this is a big request and I am truly sorry to ask again, but at this moment, bringing Genevieve home safely is what matters most to us. I am doing everything I can, but I cannot do this alone. I also thank you so much to all the silent supporters who have already helped Genevieve, even without saying anything or making yourselves known. And to everyone who has been there for us, not only financially, but also physically and emotionally. Thank you from the bottom of my heart. To those who stayed, checked on Genevieve, helped care for her, comforted us, prayed for us, and quietly supported us through this difficult journey. I will never forget your kindness. Para po sa mga gustong tumulong, Bank Post Office Bank, account name Colleen Arones Das, or GCash 099 486
74394. Para sa account number, maaari po kayong mag-message sa akin privately. Maraming salamat po. Okay, ito yung ano niya. Is there a way na Kevin, na paki-screenshot 1, 2, 3. Baliktad nga eh. Is there a way na ma-verify, no? Sa mga nagtatanong po, according sa MECO, family expenses daw po ang nagbabayad sa airfares. Tapos noon, may nakausap daw sila PAL Airlines worth 180K NTD dollars. Anong country yun? Convert to peso, 330,000. Yun na yun. 330,000. At dahil balik manggagawa na daw si Genevieve, hindi daw covered lahat ng OWA, insurance and gastos, kahit active siya sa OWA. So, nandito yung post niya sa Facebook. Colleen, you can verify mga kababayan. Colleen Arones Dagasdas. Okay. Ayan siya. Oh. Colleen, screenshot. 1, 2, 3. Okay. Hopefully si Kevin ma-verify mo. Taga Taiwan din naman. So, ano mo kami? Iyan mo kami. I-update mo kami. Kailan biyahe, etc. etc. Yung mga nakikinig na politiko, Bongbong Marcos o Duterte, whichever side you are, mga politiko, senators, matibag kung nakikinig ka. Lahat kayo, tulungan nyo to. Tulungan nyo. No? Marcos, tulungan mo yan. Kasi OFW tulungan nyo. 330,000, padala kayo ng pasundo nyo yung tao. No, pasundo nyo. Ang kawawa mga Pilipino, hindi dapat yan nangyayari sa atin. Kaya pagka umikot ang gulang, ayusin natin. Hindi dapat ganyan. Okay? Thank you, Kevin, ha? Thank you. Thank you sa kayo mga nakikinig ng mga politiko. Kayo mga nakikinig. Total, meron kayong tag dito. Resolution 10, no? At kung sino man kayo dyan sa Malacanang, kayong mga nakikinig, both sides, pakitulungan tong tao. No, hindi ko alam, hindi pa malinaw kung ano yung sakit, etc. etc. So, kindly verify, nandun naman yung Facebook post, replay para makita niyo yun. Colleen Dagasdas, Facebook post, and then you can message directly. Yung etc. etc. If you want to know, if you want to be cautious, then we'll ask Kevin kung mapupuntahan niya sa Taiwan nga o kung mabe-verify niya kung legit o hindi. Ngayon kung yung may capacity tumulong, tulong kayo, ha? At yung walang kapasidad ng tumulong, ipagdasal ninyo. Okay? Yan na naman yung tuta. Ingin na naman. Nimportua, thank you for vlogging, Kapdado. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Nimportua. Pasensya na kayo, hindi ako nakaka-vlog itong tuta. Yan, gago to. Isto, matakaw na to. Gumaling na to. mukhang kasi nang kamukha mo? Remulla. Di ba? May pag-asa itong maging ombudsman, Ombudsman ng mga aso, patay na to nung binigay sa akin, patay na, lupay-pay na ganun ba, na-revive. Tapos nakuha na sa, wawiper na siya, ang takaw yan. Nagpapapansin. Okay. So bukas panoorin natin ang ating
Sakto, alas 12. Panoorin natin bukas. Reviewin ko lang, ano. BBM Taiwan, magkakagera tayo, maganda tayo, mag-armas kayo. Mag-armas kayo. Ngayon yung mga magre-revolusyon. Magre-revolusyon talaga. Magre-revolusyon. Gera nga eh. So ayaw natin mabulaga tayo, kaya mag-armas kayo. Na? Handa kayo na armas, wala kayong pambili ng barel. Bumili kayo ng kutsilyo, yung mga welye-welye, tiba yun. Na samurai, itak, pangpatay, pandepensa. Masyado naman brutal yung pangpatay, pandepensa, no? Yung mga tulis-tulis, yung may mga kutsilyong malilit na ganyan, mura lang, 35 lang isa. Okay. Ay, siya nga pala, nakalimutan ko. Magsimula kayo mag-ipon. 20-20 lang, 20-20. No? SFGF, FGF, lahat ng FF, no? BFF, MILF. 20-20 lang, mga kababayan, mga supporters, mga ano. 20-20 lang, isang araw, 20. Disiplina ba? 20-20 lang. If you 20 pesos a day, bali wala yun. 20 pesos times sa 30 days, 600 yun. Sa 5 buwan, meron ka ng 3,000. So, yung 3,000 will go a long way kung kunyaring biglang nagkagera. No? Handa nyo yung mga to-go bag ninyo, nandun yung mga kailangan ninyo. Change of clothing, siguro 2 shirt lang, isang underwear, may medyas. Ang gusto nyo may pantalon pa, pero sa akin, okay naman ito yung pantalon. Basta tactical yung suit nyo. May pangkulambo kayo para sa lamok. Kung gusto niyo magkulambo, meron kayong kapote, yung gano'n. Meron kayong malong, pangkumot, etc. etc. Manipis na kumot. May sweater kayo kung gusto niyo. Bibigat na yung masyado eh. Ayoko na masyado mabigat. Tapos noon, may provisions kayo, good for, kunyari, ilang araw. So, good na yon. Doon na rin yung ninyo. Hiwa-hiwala yung pera. No, hiwa-hiwalay. May 1,000 rito, 1,000 roon, 1,000 dito. Sa pitaka nyo, whatever. Hiwa-hiwalay para hindi mawala yung one time. At saka yung gamit. May kutsilyo kayo, whatever. Kung yung mga kayang magkaroon ng larga vista, mag-ano kayo, buy no, etc. It will become help, mag-download na kayo ng mga survival na mga videos, no? Living off-grid, mga ganon. Mga solar panel, solar power bank, mas maganda. Solar nga eh, no? Hindi mo kailangan ng kuryente. Solar mo na lang siya. Solar power bank, mas maganda. Hindi lang isa, maganda 2. Kasi yung isa, habang binibilad mo, yung isa, ginagamit mo. Na cellphone na extra kung meron. Kung may analog, mas maganda. Whatever pa maganda, meron kang malit na laptop kung kinakailangan, kaya power ang kailangan mo rin, solar power, no? So yun, lutuan kung magpaparod ka kasi makikita usok unless nabalutin mo siya ng yung garbage bag ba, yung itim, no? Plastic, UV, ng ganon. And then, pati sa ibabaw para hindi, kaso may heat signature yon. Marami naman drone, no? Depende, iba na yung warfare ngayon. So, sa loob ng kuweba, so, pagka may mga weekend, nasa bundok-bundok kayo, kung saan kayo pupuntang bundok, handa kayo dun sa tawag dito, i-reconnoiter ninyo yung mga bundok na pupuntahan ninyo. May kuweba ba doon? Yon, ganon. Yun explore nyo. Paano papunta doon, etc. etc. Hindi kayo, doon kayo sa lupa ninyo, sa farm. Gawa kayo ng doon, ng parang basement. Yan. Basta don't forget, yung billing ko sa inyo yung senior ko sa inyo, share, download yung app ng Bible, basahin nyo, no? Hopefully you will understand God and you will be closer to God. Yun ang mahalaga, yun ang objective. Even if you have this technological gadgets, etc., you cannot buy and sell, etc., etc. Basta
ang puso mo ang titignan eh. Puso mo. Okay. Shout out to the doggy, sabi ni Maria Socorro Mejia. Nga saan si Ginger. Ginger. Ang dumi ni ito, si Harry. Si Dirty Harry eh. Si Harry. Laki na, 3 buwan. Wala na, lumaki na eh. Kailangan na yung tingnan yung tsura. Yung dumi-dumi mo, kailangan mo mag-groom na. Ay. Okay Okay, dami nila eh. Pagka pinasimisa, papansinin mo na lahat. JB88, pa-shoutout po kay Very Yummy. Magandang gabi. Heidi Ching, good evening. Sir, everyone stay safe. Maraming salamat. Heidi Ching, Maria Socorro, thank you. Heidi Ching, ma'am, Maria Socorro, stay safe. Thank you always. Pilar de la Cruz said hi. Fanteni, good evening. It's flooding here in Cainta. Ay talaga, sa Cainta. Perennial yan eh. Perennial. Ay, wala. Ingat kayo Ingat kayo. Ingat kayo sa ano yun, sakit ng sa daga. Leptospirosis, Excuse me, be careful of the flood. It brings a lot of diseases. Tama. Rick PC. Edna Ogawa, good evening po, sir. Dad always keep safe po. Maraming salamat. ID Ching, sir, it's possible that we're being led by the animals who are in charge because it's easy for them to escape. Taka sila. Pero gaya ng sabi ko, pagka tumakas sila at nagkagera, kung buhay pa tayo, sino man ang buhay sa atin, wag na natin pababalikin yung mga walang yan. Lahat sila, wag na natin pabalikin. Maglagay tayo ng all-point bulletin na bawal silang bumalik. Habulin nga natin eh. Magpapadala tayo kung saan sila pumunta para sila. Hulihin ba? Pananagutin natin eh. Ngayon, kung kunyaring mabot talaga tayo sa gera talaga, pandaigdigan, there will always be a time for reckoning. Ang malaga, mag-unite tayo mga Pilipino. Mag-unite tayo. Hindi biro-biro yung gera ngayon eh. 777 Idol, thank you. Erlinda Flores said hi. Thank you, Blue Lambanog, for being active na moderator. Thank you, Blue Lambanog. Dear Maria said hi. Dear Marie, good evening, Kap. SFGFs and followers, maraming salamat. Jennifer Kadungong, push it to the limit, bangag. Doon talaga pupunta. Question mark. Ang alam niyo ang tanong doon, makakatapos ba si BBM? Makakatapos ba? Sa tingin ko hindi. Sino maingay? Shh, quiet. Sino maingay? Ang dyan tingin ko hindi makakatapos. Kasi mapupuwersa pinupuwersa nila si Inday. Alam nyo, BBM, swerte nyo, si Inday hindi tumatayo. Swerte nyo. Kasi si Inday, isang tayo lang, tapos kayo. Kami nga, ang naano nga namin, sana tumayo na Tumayo na si Inday. Pero cool na cool Alam nyo, another 2 years of 2020, the thing is, kasi bata pa si Inday He's only what? 47? 47 ba? 43 plus 4. 47. Tapos nun another 2 years, 49. 49er. Ang bata She can afford another 6 years na not running. So she'll be 55. Ang bata. Kaya nga, she has all the time in the world. Ang lang yan na kaya magpresidente, kaya sinabi niya magpresidente siya, kasi nga, you call up the time. Call up the time. Siguro na naginip na rin yan na
ano siya, anointed siya, o huwag ka matakot, hindi kita pababayaan, gano'n. Hindi natin alam how yung relationship niya with God. Ano. Ang mahalaga diyan, sila Marcos nandiyan kasi hindi tumatayo si Inday. Bukan nyo bukas tumayo si Inday, kita mo natapos yan magte-take side yung AFP kung saan Mahati o buo, hindi natin alam kung paano, how it will play out. But what I'm sure of is that pagka tumayo ang Inday Sara, ang daming supporter, ang daming tatayong tao, ang daming sasama. Yung iba, totoong genuine na sumasama for what is right, yung iba, politika na naman iniisip. Swerte ng Malacanang, hindi tumatay si Inday. Ngayon, kung yung taong bayan ang tumayo at ibinigay kay Inday, good luck sa mga politikong gago. Good luck. Ang hirap na matapos yung Kaya nga sinasabi ko, yung impeachment na yan, na ko kanina, distract. Kaya ganyan yung impeachment na yan, pinasisikat nyo lalo si Inday Sara. Whether i-guilty nyo yan o hindi, she will have the support of the people. Kasuhan nyo yan o hindi, she will have the support of the people. Pagka yan, nakatakbo yan sa 2020, talo kayo kahit anong dayang gawin nyo. Talo kayo. Dayain nyo at malaman ng taong bayan, dinayan nyo, patay kayo. Revolusyon. Pagka yan, kaya kung titimbangin nyo, pwedeng cool na cool Kahit saan mo daanin, Royal Flush yung hawak niyang baraha. Royal Flush. Nilalaro lang niya. Kayo, kala nyo, pool de alas kayo. Hawak niyo yung Armed Forces, hawak niyo yung NBI, hawak niyo yung PNP. Hawak nila. Tapos may dalawa pang. Kumbaga kala ninyo, panalo kayo. Yung kabila naman puntos, may pool ng hari, etc. Siyang Royal Flush yung kanya Kaya nga, hindi nyo kayang yun si Inday. Ang pinaka na rin niya, kakatayin nyo, patayin nyo yung tao. Pero pagka pinatay nyo yung tao, wala, hindi nyo mapapatay. Protektado siya ng langit. Ito nyo kung ano yung proteksyon ng langit doon sa Israelites, doon kay Moses, doon kay David and Goliath, doon kay Noah, it's the same level and even more. The same level or more na protection meron si Inday. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Maano siya. Kahit patayin nyo yan na 10 beses, barilin nyo na 10, hindi yan tatamaan. Hindi yan tatamaan. Because God is protecting her. God is protecting her. Yung angel na lang protecting nyo nga hindi mo na magawa na kung God is protecting you, Diyos ko. Kaya nga hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Kahit anong gawin. Kaya the impeachment, pinasisikat nyo lang yung tao. Kasi walang ebidensya, walang katorya-torya, pinipwersa nyo, lalong nagsisimpatize yung tao sa kanya. Lalong nakikita ng tao, siya lang ang malinis. Siya lang ang malinis. Compared sa inyong mga gago kayo. Kaya nga, And kung kahit pagrabihin nyo pa nga yan na stone her to death, di ba? Stone her to death. Sabi nga ni Kristo let he who has not sinned, cast the first stone. Sino sa inyo, impeachment court, Supreme Court, lahat ng korte, Congress, Senate, BBM, AFP, PNP, NBI, sino sa inyo di nagkasala? Let he who has not sinned cast the first stone. Animal. Bukan yung langit.
Eh, protektado ng langit yan. Kaya nga, anong gagawin nyo? She will come out na the best pa rin ang mataas yung rating. She will come out na more credible than ever. And she's the only one that the people will believe in. If Inday Sara survives this, she will survive. Nasabi kong if kasi as of now. But going to the future, when Inday Sara survives it, ang kakalabasan niyan, she will be very credible sa taong bayan. After all na pinagtulong-tulungan ninyo, lumalabas, kayo ang gago, kayo may kasalanan, siya wala. Kaya very credible siya. Kaya yung tao, sa kanya nakapokus, siya ang pag-asa. Siya lang ang malinis. Kaya good luck sa inyo. Kahit saan gawin, kahit saan nyo daanin. Impeachment, guilty, not guilty, wala. Won't work. Kaso, kahit isampan nyo yan, kahit saan, sino magsampa, lower court, Supreme Court, wala. Gagalit ang tao eh. Tsaka she has the guidance ng langit, the backing ng langit. Eh ang langit, pagka binakapang ka eh, hindi ka mamatay-matay eh. Hindi ka kainin ka nga ng pating, hindi ka pang makain eh. Itapon ka sa may yun eh, hindi ka kagatin. Dalhin ka doon sa pugon. Hindi ka nga masunog eh. Kung saan lalakas ang loob ninyo, mga buhaya, ha? Nagsasalitaan kayo, mga buhaya. Pero yung mga wala kayong bat-bat, wala kayong ibabat-bat, no? Dalhin nyo pa si Batman, wala kayong ibabat-bat. Kasi nga, mga demonyo kayo. Mga takot na takot kayo kay Inday Sara eh, sa anino niya. Kaya nga, good luck sa inyo. Mag-resign kayo, umalis na lang kayo kung gusto nyo, kung may panahon pa kayo umalis. Kasi the moment na mag-revolution bigla, ang tao, hindi kayo makakaalis. Hindi kayo makakaalis. Sa airport, maharang kayo ng taong bayan. Kaya, yun yung pananaw ko ha. Ako lang yun. Yun ang patingin ko eh. When the people decide to rebel against corruption, rebel against crocodiles, they will shut down the airport. Walang makataka sa inyo. Wala. At pagka kayo ng laban, bugbog abutin nyo. Yung kayong mga abusado, subukan nyo. Sinasabi ko na sa inyo, bugbugin kayo ng tao, bubugbugin kayo, babambuhin kayo. Sipin nyo na matapos itong ginagawa ninyo, ninakawan nyo na, kayo pa yung bendalo, kayo pa yung maangas. Ang swerte ninyo, aanga-anga yung mga tao. Maraming tanga eh, no? Ang akala ninyo, ganun-ganun lang ang Pilipino. Nala, pinalalakpas lang kayo. Pagka kunyari, tumayo Inday Sara, yari kayo. May tumayo dyan, mga taong bayan, tumayo. Armado, patay kayo. Ano pa? Tumayo ang AFP para sa taong bayan, patay kayo. Yung ganun ba? Tumayo ang AFP, PNP, patay kayo. Tumayo yung mga official, junior officers, patay na kayo. Kaya nga, ang daming pagkakataon na pwede kayong mahihimasmasan. Mayayari kayo. Tumayo yung mga retired. Siyempre, ayaw ng AFP masapawan ng mga retired, mga active yan, tapos yung mga retired tumayo, ay, patay kayo. Yan, isa question, sino ang tatayo? Kailan tatayo? Yung kailan, tingin ko dyan, mga pinakamaga ni November. Tingin ko ako lang ito, pwede akong magkamali. Nag-a-analyze lang ako. Tingin ko November, Bonifacio Day. Bonifacio Day. And then, pagka hindi kasi, Pasko na naman. And then, January, February. Yan, people power na, ano yan eh. Mga, wala nang ulan. Kasi ngayon, wala na eh. Ulan na eh. Kaya ngayon, ang gagawin ng mga leader, itong mga, tukmoy, arestuhin lahat. Arestuhin lahat. Nakapila rin ako. Pinipila rin nila ako kung kailan ako arestuhin ng mga yan eh. Bukan yung arestuhin ako. Kasi tanong ko kanina eh, sino ang tatayo? Sino? Meron ba ang tatayo? No? Ang inintay ng tao may tatayo. Rain or shine yan.
Rain or shine, may nagsabi nga sa akin, Sir, Ranger weather. Sabi ko, sagot ko, Ranger weather nga, Ranger nga. Paano yung mga sibilyan? Tatrangkasuhin, sisipunin. Oh, sisipunin ng mga sibilyan. Kawawa kayo, kawawa. So, wala. Talagang, ano dyan, inabutan kasi ng rainy season. Yun ang gusto ng Malacanang. Kaya, peace rally, peace rally, peace rally. Pagka-reckoning rally, rain or shine yan, reckoning rally, one time, big time yan, hudyat yan. Labasan ng tao dyan, armado. Kaya administration, ingat kayo. Umabot sa ganon. Kasi ang kakalagyan lang yan, rebellion, revolusyon ng taong bayan, pwedeng mauwi sa civil war, pwedeng mauwi sa secession. Sa lahat na yan, talo kayo. Sa lahat na yan, talo kayo. Pagka nag-civil war, talo kayo. Bakit? Mas marami yung kakampi kay Inday Sara. Mas marami. Magpatayan kayo, okay, wala mangyayari. Sinong kakampi? US. US. Merong China, Russia, o mag-gera-gera na. Wala. Mas marami pa rin yung kakampi sa mga Duterte. Kaya ingat kayo, umabot sa civil war. Ubus kayo. Pagka secession, good luck sa inyo. Kasi pag kumiwala yung Visayas, Mindanao, wala mangyayari. Quiet! Sorry Mami, pakipigil nga. Mami, pakipigil Pakipigil. Maingay. Magsusunod-sunod na yan. Magsusunod-sunod. Na. Yan niya. O kaya, so yan, yun yung nainip na yung mga aso. Okay. Rose Janet. Kaya nakakatakot yung umabot sa secession May iwan ng Luzon. Sige, may paksili ka kayo. Good luck sa inyo. Luzon. Paksili ka ngayon na binabato nila. Apparently, nakakita sila, yung paksili ka, na yan ang pag-usapan, yan yung cover story. Pinatatagal na lang nila, prolonging the agony. Magaling yung mga advisor ni Marcos. So, pag-usapan yung Paxilica, pros and cons, alam naman nila na won't work. Talo tayo, etc. Pero, pinupush nila para jobs, mga ganon-ganon, etc. Sinuka nga na ibang bansa, tas tayo tatanggapin natin. Tas kung ano-ano pinagsasabi. Anyway, nag-vlog ako tungkol dyan, sabi ko, not in this administration. In the next, wag dito. Kasi corrupt Corrupt tong administration na to. Talo tayo. Kung pumayag tayo sa pirmahan niyang Paxilica na yan, wag niyo po pwersahin yung Paxilica. Wag niyo ipipilit. Baka yan pa maging rebellion ng tao. Baka yan pa maging mitya. November kayo magpipirmahan, di ba? Baka yan pa maging mitya na rebellion ng taong bayan. Kasi, hindi tama So, yun. So, kahit saan kayo pumunta, magkaroon ng revolution, magkaroon civil war, magkaroon ng secession. Talo ang administration. So, right now, ang ginagawa nila para extend, tapos nung tanggalin si Inday Sara. Basta basically, nasa losing proposition ang administration, yung prosecution. Kasi, hindi sila papayag na hindi mag-guilty ang Inday Sara. Tandaan niyo yun. Bakit? Kasi pagka nag-guilty siya, wala na siya sa 2028. Hindi siya makatakbo. Yun yung game plan. Pero ang punto, hindi nila iniisip na pagka ginilty nila si Inday Sara, galit yung tao Lalabas yung tao. At ganun-ganon, di natin alam, tatayo ba ang Inday o hindi? Okay. It is not possible for Ma'am Vice Sara to be guilty because her conscience is clean. Sabi na Iting, I agree. At saka walang ebidensya na kailangan ilink yung pera kay Inday Sara para ma-impeach siya. Wala, hindi nila may ililink. So, ang susunod dyan na case nila is yung mga bank account. Wala suntok sa buwan talaga sila. Suntok sa buwan. Ang masama dyan, pagkabotohan na.
16 na boto. From now hanggang sa dulo, they have the time to pressure senators. Kaya nga, hindi tama itong impeachment court, senators natin. No, hindi tama eh. Supreme Court talaga dapat. Supreme Court. Judge na, trabaho nila, career nila. Kaya hindi yan magtatanong ng mga tangang question na nagtatanga-tangahan ba. Hindi yan magtatanong ng mga ganun para sa pasikatan. Hindi. So, walang katorya-torya tong impeachment court natin. It's a waste of money. But anyway, it shows kung gaano kamali yung sistema natin. And nagkakaroon tayo idea kung ano yung dapat ituwid natin. Ako lang naman yon. Joseph Sigues. DDS solid shot out, sir. DDS tayo. Sabi ni Joseph Sigues. Mga DDS daw, solid. Heidi Ching. That's right, sir. They are desperate to remove Vice President Sara while they stay in office and hold the people by the neck to the savagery they want. Ay, hindi ako papayag sa ganun. Hindi ako papayag. It's a matter of ano na lang, time. Hinintay ko lang tumayo si Heidi Ching. Pagka tumayo si Heidi Ching, okay, ako sino dito? Si Tweety Bird, si Maria Socorro, sino pa? Si Dear Marie. Pagka tumayo kayo, lahat kayo, mga moderator, Blue Lambanong, pagka tumayo kayo, tayo na ako. Naghanap na kadamay. Sabi ko nga, airborne eh. Airborne. Malapit na tayo sa target. Biglang nagtagulan, postpone yung flight. Postpone na yung flight. Shh, quiet. Ang parang Normandy, no? 'Di ba? I was vlogging about yung Normandy invasion, 'di ba? Eisenhower, ganun. Then I was vlogging about Battle of the Bulge, about Patton, General Patton, na mga breakthrough ni Patton, gaano kailangan mo audacity, no? 'Di ba? Decisiveness, no? Ano tawag doon? Yung use of unrelenting force. Hanip yun. Talagang sagasa no? Sagasa. Siya nag-invento ng shock and awe, no? Kaya ngayon, ang pinapanood ko, Battle of Midway. Hanip yun eh. Yung swerte talaga. Kung sino pa yung nag-back down na eroplano ng Hapon, scout plane, yung pa yung number 4, yung pa yung nandoon, yung allies. Ano nga naman yun? Delay silang 30 minutes. Napakaganda nun na. Tsaka nung umabot yung Amerikano sa kanila, it was a hunch nung si McCloskey, Commander McCloskey, na imbis na bumalik na sila, nag-change siya ng search pattern. Nakita nila yung destroyer na hinabol yung isang submarine na Amerikano. Nawala siya dun sa main pack ng Japanese fleet. So, hinahabol niya ngayon. Full speed ahead. Nakita nila ng Amerikano. Sinundan nila. Ayun, nakita nila yung aircraft carrier. Galing eh. Yung mga timing, tsamba. At tapos, sa isang engagement, nakatatlo kagad. Tatlong carrier kagad. Nabago na yung Kaya nga, I appreciate these battles, these mga kwento-kwento, pati sa biblical, kasi kinokondisyon ko yung mind ko, na pwedeng basta nakakondisyon yung mind. Okay. Dear Marie, the COA doesn't have a final verdict yet. Still ongoing. Correct, dear Marie, I agree. Pwede pang hindi pa tapos yung proseso, kaya nga hindi tama na may kaso na impeachment, hindi tama. Kaya dapat ma-dismiss. Lichen, hi, Heidi Ching. Ma'am Lichen, stay safe lagi. God bless, dear Marie. Wasting taxpayers money, 400 million na.
Time of our government officials. They should focus on real issues our country men are facing. Yeah, I agree. Lee Chen, God bless. Sabi ni Heidi Ching. Sabi niya kay Heidi Ching. Yes, thank you. Always. Dear Marie, the flood itself audited their flood control projects. Kaya nga eh. At pinapakita lalo na nag-impeach tayo, in-impeach si Inday, nakikita ng tao, tarantado pala kayo eh. Ang laki ng ninakaw dito, trillion ito, 150 million na may proseso naman yung COA, yung audit eh. May proseso naman eh. Kahit hindi salaw yan eh. O di, babayaran yan. O di, ganun. Pero yung ginagawa, ito, ghost project eh. Tsaka nabaha, may namatay ng mga Pilipino. Dito, kinakailangan nilang kausapin, madinig yung testimonya ni Inday Sara at ni Kernel Lachiga. At kung sino pa. Bakit may volunteer ng depensa? Wala nga kay ebidensya. Kaya nga wala. Talo yan. Ang ginagawa nila, trial by publicity. Trial by publicity. Heidi Ching, I agree, sir. That's really accurate. Namu. Dear Marie, same goes for Senator Marcoleta, Mike Defensor, etc. No basis at all. Purely political. I agree. Ako, hinihintay ko nga kung anong kaso isasampa nila sa akin eh. Sinintay ko lang kung anong kaso isasampa sa akin. Pero kasi sinabihan ko na yung mga kasama, hindi ako magpapiansa, hindi ako magpapakulong, tatayo ako. Sumunod yung gustong sumunod. Yun yung akin. Kaya, kasubukan tayo. Okay lang sa akin, mamatay ako eh. Okay lang. Anyway, I have lived a life. Hindi nga ako mamatay-matay eh. Hindi ako mamatay-matay. Ngayon, ang problema ng administration kung may sumunod sa akin mga tao. Rain or shine. One time, big time. Kaya, mag-save na kayo ng 20-20 pesos para kung biglang-biglang pumutok yan at kung kinakailangan. Ang maganda, inabot ka na November, patag-araw na, baka hanggang next year pa, mag-save ka ng 600, 20 times 30, 600 a month. Kung inabot ka 5 buwan, may 3,000 ka, okay ka na, may pagkain ka, sino may ngay? May pagkain ka, etc. Handa na kayo, di ba? So yun yung ano. Lalo na kung naghahanda kayo, kung bigla nagkagera, o di ready rin tayo. No? So walang mawala, ready rin tayo. Either humuli kayo ng buhaya, or humuli kayo ng mga kalaban ng Pilipinas, either way, handa kayo. Yun yung sa akin. Pero tama lang yung pananagutin lahat ng tarantado. Pananagutin lahat yan. Austrian painter, Ligutan is connected to NUPL. You know what NUPL is? Leftist, no? Heidi Ching, ano daw eh? Ewan ko. They are forcing us to believe their lies. They don't know what many are aware of that many are aware of the truth. These political rags are really ungas. Galit sa Heidi Ching. Maria Socorro, that's why I don't watch fake hearings. I'm just consumed. It's forbidden, ha? Sabi ni Joe Pops. Charlotte, 12:30 Manalo. Hi, sir. Good evening. Magandang gabi, Charlotte. Shetub TV, if you can answer, you're probably guilty. The law says that if you don't have proof that you're innocent, you're guilty. Mayor Chino, Cap, that what the BJMP did to Mike Defensor was terrible. Nasuntok ba? Nasuntok? Kasi hindi ko nakita nasuntok eh. Natakpan eh. Baka ibang angulo, no? Kung nasuntok siya, hindi tama. Ngayon, dapat doon, sorry kagad yung official ng BJNP. Dapat nag-sorry kagad. Kasi may rights pa rin si Mike Defensor. Accused pa lang siya eh. Ganon. Kaya nga para maiwasan yung ganon,
dapat may briefing yung mga tropa, BJNP, ganito, ganyan-ganyan. At may briefing din yung mga naka-accuse, sila Mike Defensor. May briefing din yung mga taon dadaanan. Mga sir, mga ma'am, no? Pwede kayong kumuha, pero bawal lumapit. Mike Defensor, pwede kang makipagsalitaan, pero huwag kang lalapit. Ganun lang tayo, no? We maintain that discipline. O de, okay, nandun yung official dapat para pag kami nangyari, wag gagawin. Sorry, Congressman. Ganon, with respect. Para respetuhin din kayo ng tao. Pero, yung kunyaring allegation sinapak, hindi, actually sa tingin ko hinaharang lang eh. No, inano lang ba? Yung hinarangan ganyan, baka tumama lang yung hindi ka natin alam eh. Mahirap eh, kasi yung angulo, depende do sa video na nirelease. Kaya I don't want to be, critical about the BJNP. Ang sa akin, ang gusto kong i-comment is, paano maiwasan? Para maiwasan, dapat may kasamang opisyal na hindi lang yung mga tao, meron doon captain, colonel, ganon, para high profile yung tao o de pasamahan mo, and then para may mag-escort ba? It's part of your pay grade yung ganon, gising kayo maga, etc. Puntahan nyo, para may iwasan yung ganyan. Kita nyo si Rabi JNP ngayon dahil sa ganyan, at magsalita kayo kagad na what happened was unfortunate, hindi yan sinasadya, nangyari at tinamaan, hinaharang, etc. Ganun ba? Save face. And then, humingi kami ng dispensa kay Congressman Mike, ganito, ganyan. Where are we taking off from? Ito. Well, pasensya na kayo. Maingay. Sorry Marias Malachico, their hearing is annoying. They are changing the impeachment hearing. Just use common sense. Is the case against BP Sara for impeachment? Hindi. I agree. Hindi. Shh, quiet. Mami, excuse me. Nabaliwala sa kanila yung maingay. So, nandito na lang ako. Maingay Pasensya na kayo Di-distract. Ang dami pa pala. Madami pa pala. Thank you Roy Hernandez, it seems like there is no respect for Mike Defensor, especially when it comes to ordaining people. This government is truly pathetic. You know, it reflects the Marcos BBM Jr. Style of leadership. It goes down the line. So, pagka ganyan si Marcos, ang perception ng taong bayan, nagalit sila sa BJNP. Pero ang dapat ang Malacanang, mas critical, dapat niya si BBM, salita ka agad, babang, ganun ba? Save face, etc. Wala, mahina Dapat ang dyan, okay, BJNP mismo. Pero pinakikita nyo kawalang yan nyo. Alam nyo kung saan pupunta yan, magrevolusyon ng tao. Galit ang tao, dinagdagan nyo na naman yung galit ng tao. O sino may pagdating sa dulo niya, reckoning. Lahat kayo matatandaan talaga. Alam nyo, ang taong bayan, sa tingin ko they don't care kahit i-disband nila yung buong institusyon. Gusto nga ng tao, isara Congress isara Senate. Tanggalin yung COMELEC na yan, tsaka yung human rights. Isara yung, kaya nga ang punto dyan, yung NBI, pakialam ng tao, isara yan. Pati yung PNP, isarado yung PNP, tanggalin lahat yan. Pati AFP. Sino masunod? Taong bayan. Kaya, do not challenge the Filipino people. Pasensya na kami ingay. Hanggang dito na lang ako.